Welcome back mga sir. Ngayon ay may i-review tayo at ipa-fire test na isang electric nailer. Equipped daw ito ng anti-stack technology, adjustable pressure from 1 to 6 at comfortable hand grip dahil padded po ng rubber ang kanyang handle. Tapos ang kanyang rated power 1800 watts, rated voltage 220 volt, rated frequency 60 Hz at operating pressure niya is 30 TPM. So tara, buksan natin. At ito na po ang mismong unit. Napakagaan lang, nasa 1.5 kg lang. Tapos ito po ang kanyang warranty card. Tapos syempre ang kanyang user's manual. Dito natin mababasa ang guide kung paano to i-operate at sa basic na troubleshooting. At meron din siyang mga free tools. Ito maliit na flat screw, dalawang Allen wrench, maliit at malaki. Saan ba ito gagamitin? Siguro dito sa dalawang Allen wrench nut na to. Tapos itong maliit ay siyempre dito naman. At saka dito para kung sakaling bubuksan natin. Meron siyang power switch dito sa likod ng kapwesto. Tapos ito po ang kanyang pressure punch adjuster. From 1 to 6, bali ang maximum pressure nito na pinakamalakas na punch niya is number 6. Ito naman ang kanyang brad nail magazine. Yan, maganda naman ang metal na ginamit nila nito. Hindi siguro ito bastang tabla ng kalawang. So, yan, makapal naman ang kanyang pinakalock. Tapos, ito po ang kanyang nozzle. Bali dito po lalabas ang mga brad nail. So, mag-iingat tayo sa paggamit dito mga sir dahil pwede tayong ma-aksidente. So, ito naman ay isang metal. Yan, parang aluminum. Tapos ito plastic. Dito sa handle is padded siya ng rubber. Tapos dito ay meron po siyang breather. Siguro singawan ito sa init. Pag rigid na ang ating pagpapako. So ito naman ang kanyang power cord. Makapal naman at malambot. At dito naman sa kanyang magazine ay pwede tayong gumamit ng mga iba't ibang sizes ng brad nail. Maximum of 30 mm ang haba. So tara, testing tayo. Power on natin. Tapos hindi po siya ma-press natin pag hindi to hawakan natin ang kanyang pinakalock. So, yan. Hindi. Press. So, feeling ko malakas naman ang kanyang fans. Try natin ngayong mag-load ng 30 mm na brad nail. Sa electric nailer na ito mga sir ay pwede tayo gumamit ng 10, 15, 20, 25, 30 mm na haba sa brad nail. Depende na lang sa pag-a-applyan natin na kahoy. So tara, load na natin. At dito mga sir ay meron po tayong dalawang klaseng marine plywood. 3/4 po ito or 18 mm. Ito ay mamahalin po ito. Kung napansin nyo ay solid po siya. Wala po siyang butas-butas. Yan. Napaka-solid at mabigat. Ito naman ay ordinary na 3/4 marine plywood. Kung napansin nyo, marami po siyang butas or halo sa loob. Yan. Gawang Pinoy. Napaka pangit. Yan. Maraming butas. Unlike dito na solid po. So dito po natin ngayon papako ang ating 30 mm brad nail kung maibabaon ba niya nito ng husto sa dalawang nakapatong na 18 mm. Yun. Isang punch, tingnan natin. Yun, mayroon pa siyang natirang 3 mm. Ulit. Isa pa. Ito, nabaon niya ng husto ang 30 mm brad nail. In fact, mayroon pa siyang bakas doon sa nozzle. So try natin. Matibay naman at dito sa likod ay wala po siyang tagos.
So try naman natin ngayon sa number 4. Kung kaya ba niyang ibaon ang brad nail na to. So ito, nabaon din niya sa speed na number 4. Try naman natin ngayon sa number 3. Kung kaya pa ba niyang ibaon itong 30mm brad nail. So yan. So okay pa naman, naibaon pa niya. I think 3 and 4 speed is pareho lang. Try naman natin ngayon sa number 2. O ito, sa number 2, hindi pa nangalahati ang kanyang baon. So, ganyan lang talaga ang kanyang baon sa speed number 2. So, ngayon, balik natin sa speed number 3. Baka, tsamba lang yun kanina. Tapos, lagyan natin ng pressure sa isang kamay natin. So, yan. Bumaon naman. Try naman natin ulit sa kanyang pinakamalakas, which is number 6. At lagyan lang natin ng kunting pressure again sa pieces na ating titirahin. Kung napansin nyo, every punch ay umaalog po itong ating camera. So tingnan natin. Ayun. Ayos naman. Last try, dito natin titirahin sa may butas na to. Ito po yung magandang klaseng plywood. Lagyan lang natin ng pressure gamit ang ating isang kamay. So sa tingin ko sana yan lang to. Yan, okay naman ang kanyang baon. Baon na baon po. So okay ang electric nailer na to. So power off natin. By the way mga sir, ay isi-share ko sa inyo itong aking na-order din na brad nail, same store. Ito po ay gawa ng Inco, 5,000 pesos sa halagang 250 pesos. So tip ko sa inyo mga sir, kapag umorder kayo ng electric nailer, syempre o-order din kayo ng brad nail para pagdating sa unit, maitesting nyo agad. Dahil pag wala kayong naisamang brad nail, paano nyo malaman kapag ang inyong na-receive na unit ay defective or hindi siya gumagana?